Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Headlines. 2 kilo ng shabu nasabat sa illegal drug barbers operation ng operatiba sa bayan of Salalawigan ng Lanao del Sur. Bandera Headlines. Anti-illegal drug advocacy sa mga paaralan pinalalakas ng PIDEA Bar. Bandera Headlines. Police presence at 5-minute response mahigpit na tututukan ng bagong ProBar Regional Director sa BARM area. Bandera Headlines. 2 terorista patay at 2 arestado sa operasyon ng kasundaluhan sa Mamasapanaw, Maguindanao del Norte. Bandera Headlines. Atas presyo sa mga produktong gasolina at diesel na kaamba bukas araw ng Martes. Bandera Headlines. Magandang hapon mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Lunes, ika-23 sa buwan ng Hunyo 2025. Ang programang ito ay inyong napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DX, JNFM at napapanood live hatid ni Maguindanao Sky Cable sa Channel 4 at 33 at nasusubaybayan sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Haverola at ito ang Bandera Afternoon News Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita. Sa 2 kilo ng shabu ang nasabat ng PIDEA Bar sa naging operasyon nito sa lalawigan ng Lanao del Sur. Ang detalye ibabalita ni Riza Kamid. Kabanderang Riza, ibandera mo. Bandera Live Report. Arestado ng pinagsanib na puwersa ng PIDEA BARM at ng Lanao del Sur Police Provincial Office ang high-value target sa ikinasang drug buy-bust operation sa Barangay Bangolo, Marawi City, Lanao del Sur. Nito lamang linggo kung saan abot sa 2 kilo ng shabu ang nasamsam. Sa report mula sa PIDEA BARM, kinilala ang high-value target na si Almar Haji Ali alias Orak, 21 anyos, residente ng Molondo, Lanao del Sur. Nakuha sa kanyang posisyon ang 2 pakete ng shabu na naglalaman ng iligal na droga na may bigat na 2 kilo at nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Bukod sa shabu, nakuha rin sa kanya ang isang motorsiklo na Yamaha NMAX at kasama ring nabawi ang ginamit na buy-bust money. Mahaharap ito ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Riza Kamid, Basta Balita. Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, kaugnay sa usaping yan, ngayong balik eskwela na ang mga estudyante matapos ang mahabang bakasyon, mas palalakasin
ng Philippine Drug Enforcement Agency BARM o PDEA ang anti-illegal drug advocacy sa mga paaralan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lectures at pulong-pulong upang ibahagi sa mga estudyante ang mga masamang epekto ng illegal na droga at kung papaano ito maiiwasan. Sinabi ni PDEA BARM Regional Director Gil Cesario Castro sa panayam ng Bandera News TV Cotabato na ang mga estudyante ang maituturing na vulnerable sector sa problema ng illegal na droga dahil sa impluensya ng barkada at curiosity, kaya't ang ilan sa mga estudyante ay nalululong sa illegal na droga. Isa sa mga ginagawang hakbang ng PDEA BARM na mapalakas ang anti-drug campaign sa paaralan ang makipag-ugnayan sa Student Council. Ganon ay mas maging mabisa ang pagtuto ng mailayo sa impluensya ng droga ang mga mag-aaral. Ayon sa opisyal. Bandera Live Report. Mga kabataan, mga estudyante natin, sila yung nangungunang bilang sa mga tinatawag nating vulnerable sectors na pwedeng gumamit ng illegal drugs. Nandyan yung kanilang curiosity, nandyan yung kanilang impluensya ng barkada, at nandyan yung mga posibilidad na subukan nila yung illegal drugs dahil nga para maging in sila doon sa mga kasamahan nila, no? Ang isa sa mga naging advokasya namin dito para protektahan, pangalagaan at bigyan ng importansya yung ating mga kabataan ay i-empower natin yung kanilang student council. Okay. I-empower natin yung kanilang student council katulad yung mga ginawa namin sa mga ibang rehiyon na kung saan yung mga student councils are empowered to detect and even report illegal drugs doon sa kanilang lugar. Ito yung magiging tenga at mata natin kung gaano o napasok ba ng illegal drugs yung paaralan. At from there, we would be able to assess kung ano yung mga nararapat na mga hakbang para doon sa mga drug-affected na mga schools. Ang iniisip ko ngayon ay turuan natin sila how to detect illegal drugs. Yung detection, bibigyan natin sila ng sapat na kaalaman kung paano nila makikita, madedetermine, at paano nila mabibigyan ng tugon kung merong illegal drugs doon sa kanilang lugar o hindi. So, bibigyan natin sila siguro ng konting way or intelligence. Pero ito ay naaayon lamang dun sa mga student councils. Kaya nga merong mga ibang paaralan, meron silang itinatag na Student Against Drug Abuse Council o yung SADAC na tinatawag, SDAC. Yun yung nakikita kong tugon. Palawakin pa natin ito sa mga ngayon at nagbubukas ang school year. Palawakin natin to para magkaroon tayo ng sapat na Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, police presence at 5-minute response mahigpit na tututukan ng bagong PROBAR Regional Director sa BARM areas. Ang detalye, ibabalita ni Riza Kamid. Kabanderang Riza, ibandera mo. Bandera Live Report. Mas paiigtingin ng bagong Regional Director ng Police Regional Office BAR na si Police Brigadier General Jason De Guzman ang presensya ng kapulisan sa iba't ibang lugar sa BARM Region at ang pagpapatupad ng 5-minute response time policy. Ito ay alinsunod sa ipinag-uutos ni PNP Chief Nicolas Torre III na dapat mas nakikita at nararamdaman ang presensya ng kapulisan sa kani-kanilang areas of responsibility. Mahigpit na pag-aaralan
at babantayan ni General De Guzman kung kakayanin ng mga kapulisan sa ProBar ang 5-minute response time policy at binigyang diin ito na kakayanin lamang ito kapag nasa kani-kanilang area ang kapulisan, hindi umuuwi at hindi nawawala sa kani-kanilang mga areas. Layunin ani nga ng pulisiya na ito na mabawasan ang insidente ng krimen at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lugar. Samantala, pinaghahandaan na rin ng bagong regional director ang mga ipatutupad na seguridad para sa first BARM parliamentary elections na gaganapin sa Oktubre. Hinihiling naman ni General De Guzman ang kooperasyon ng bawat isa, suportahan ang kanyang liderato at pagtulungan ang pag-abot ng kapayapaan. Hinihikayat rin ito ang publiko na huwag idaan sa dahas at armas ang mga hindi pagkakaunawaan, bagkus pag-usapan na lamang ito. Si Brigadier General Jason De Guzman ay formal nang umupo bilang bagong regional director ng ProBar nito lamang araw ng Linggo, June 22. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Raiza Kamid, Basta Balita. Ibandera mo. Afternoon edition. Samantala, sa iba pang mga balita, 2 terorista patay at 2 arestado sa operasyon ng kasundaluhan sa parteng bahagi ng Mama Sapano sa Maguindanao del Norte. Patay ang 2 miyembro ng local terrorist group habang 2 naman ang naaresto matapos makaengkwentro ng mga kasundaluhan sa barangay Libutan sa Mama Sapano sa Maguindanao del Sur ayon sa ulat ng Army sa 6th Infantry Division. Matapos maglunsad ng operasyon ng tropa na mula sa 6th Infantry Battalion at 33rd Infantry at ang 601st Infantry Brigade laban sa mga miyembro ng Dawla Islamiyah ay nakasagupa nila ang mga nasabing armadong grupo. Kinilala mga nasawi na sina Tahir Salim Suweb na residente ng Datu Udin Sinswat, Maguindanao del Norte at Ben Ladin Adi Kamid na residente ng Makasampen sa Gindulungan, Maguindanao del Sur. 2 sa mga kasamahan ng mga nasawi ang naaresto na sina Junjun Aliosan na mula sa Datu Saudi ang Patuan at ang isa pang kasamahan nito na si Razul Kariman na residente naman ng Gindulungan. Ayon sa tagapagsalita ng 6th Infantry Division na si Lieutenant Colonel Rodel Orbon, nakatanggap sila ng impormasyon ang kanilang mga kawani hinggil sa pagpaplano ng mga teroristang grupo sa pagtatanim ng mga improvised explosive device o IED sa mga pampublikong lugar. Kaya agad na nagsagawa ng operasyon ang mga tropa na nagresulta sa matagumpay na pagka-aresto ng 2. Samantala, nakuha naman mula sa engkwentro ang iba't ibang kagamitan ng mga ito katulad ng mga pampasabog armas, mga cellphone, cargo visa at iba pang mga personal na gamit mula sa mga teroristang grupo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, sa iba pang mga usapin, nakaamba ang malaking taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo at magaganap yan bukas araw ng Martes. Sa pagtataya ng mga ng industriya ng mga langis sa bansa, aabot sa 5 piso hanggang 5.20 centavos ang itataas sa presyo ng kada litro sa diesel. Nasa 4 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 70 centavos naman ang aumento sa kada litro ng kerosene. Ang presyo naman ng gasolina ay posibleng tumaas mula sa 3 pesos and 30 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos kada litro. Pangunahing dahilan ng naturang big-time oil price hike ay ang tumitinding kaguluhan sa Israel at Iran na nagbunsod ng critical global shipping passage. Ayon naman sa Department of Energy, pakikiusapan nila ngayong linggo ang mga kumpanya ng langis na kung maaring hatiin ang mga nabanggit na nakaambang presyo sa mga produktong petrolyo na kadalasan ay pinatutupad tuwing araw ng Martes.
Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Lunes, ika-23 sa buwan ng Hunyo 2025. Ako ngayon tagapagbalita sa Bino Arberola at ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pambansang